At kaugnay sa balitang yan, makakausap natin sa telepono si Department of Agrarian Reform Secretary Virgilio de los Reyes. Magandang hapon po, Secretary de los Reyes. Si Habiba po ito. Magandang hapon po sa inyo. Sir, diretsuhin ko na po kayo, no? Meron po nga mga nagtatanong, paano nga po ba humantong sa ganitong paraan kung saan ipapamahagi nga daw po itong mga lupain sa Hacienda Luisita? Okay, ang proseso pong pinagdaanan natin ay tinukoy muna natin kung sino yung dapat tumanggap. Sapagkat ang utos po ng Korte Suprema ay kung sino ang mga manggagawang bukid doon noong 1989 at sa mabibigyan ng lupa. So pagkatapos po nito, ito po yung natapos natin noong Marso, nalaman natin kung ilang tao ba bibigyan. Kaya nung nasagot natin yun, doon lang natin napag-umpisahan kung sa ilang parsela ba ng lupa hahatiin yung 4,000 plus hectares na yun. So ang ngayon pong tapos na kung ilan yung taong yon, ginawa natin ng survey yung buong asyenda para malaman natin kung paano ba gagawin yung gayat ng bawat parselang yon. Sumunod naman dito ay tinanong natin yung mga tao, sino bang gusto maging katabi para malaman natin kung yung magkakapamilya gusto magkakatabi sila. At ngayon, ang gagawin natin sa umpisa bukas, Huwebes, ay yung tinatawag nating lot allocation. Pagkatapos itong lot allocation, malalaman na natin doon sa bawat titulo kung kaninong pangalan malalagay yung mga titulong yun. Alright, Secretary, kung sakasakali po, no, kailan po masisimula ang pamamahagi ng lupain sa farmer beneficiaries po ng Hacienda Luisita? Dalawang stages po ito. Ang unang stage po ay yung lot allocation. At pag nakuha natin yung lot allocation, ilalabas na natin yung CLOA. At yung CLOA po ang ating ipapamahagi. So, sometime September, mailalabas na natin itong CLOA. At pagkatapos itong CLOA namang ito, ay atin namang ipa-plot sa ground. Ibig sabihin, maglalagay tayo ng mga muhon para dun sa iba't ibang dun sa lupain sa Hacienda Luisita. Secretary, mga ilan pong farmers beneficiaries po ba ang inaasahang natin na may kinabang sa mga lupain na ito? 6,212 po. Eh paano po halimbawa kung may mga pumunta po sa inyong opisina na magrereklamo na bakit hindi po sila masasali? Paano po ba yung mga qualifications ng mga farmer beneficiaries na ito? Ang sinabi po ng ating Korte Suprema ay dapat nilang mapatunayan na sila ay manggagawang bukid doon sa Hacienda Luisita noong 1989. Noong po nakaraan taon, 2012, ay nilabas natin yung unang set ng listahan at binigyan natin ng pagkakataon yung mga tao na nandoon o yung mga taong nagsasabi na yung isang tao nasa listahan ay hindi dapat mapunta ron. Kaya ang ginawa natin ay ito'y pinaskil natin doon sa bawat isang barangay. Pagkatapos ng panahon na yon, ay ating pinag-aralan yung mga apilo, yung mga motions para sabihin na sila dapat makasama kung hindi sila nakasama o kung gustong ipatanggal doon sa listahan yon. Pinaskil din po uli natin yon sa barangay. At saka po nagawa tayo ng notice sa dyaryo na sinabi natin na ito dapat ay mangyari. Ngayon po ay tapos na yung panahon para tulig sa inyong listahan sapagkat mahaba-haba na rin ang proseso na pinagdaanan natin para mabigyan ng pagkakataon yung mga gusto magsabi na sila ay dapat kasali. Alright, Secretary, maraming salamat po sa paglilinaw at magandang hapon. Si DAR, Secretary Virgilio de los Reyes. Magandang hapon po sa inyo.